Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Isa patay habang 5 sugatan matapos mahulog ang isang sasakyan sa bangin sa Bontoc Mountain Province. Missing bride-to-be natagpuan sa Sison, Pangasinan. Malalimang investigasyon nagpapatuloy. Mga nakumpiskang boga at ilegal na paputok, sinira ng otoridad. At mga ulap na mistulang waterfalls nagpamangha sa mga hiker sa Benguet. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pinaghahandaan ng otoridad ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, narito ako ngayon sa isa sa mga bus terminal dito sa Dagupan City at kung inyong makikita sa aking likuran ay dagsa pa rin ang mga pasahero na magsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya. Sa nakausap natin na ilang mga terminal master na banggit nila na mula pa noong Pasko ay dagsa na raw ang mga pasahero dito sa mga bus terminal lalo na noong idineklara ang suspensyon sa mga government works maging yung holiday break ng mga estudyante mula noong December 29 hanggang January 2 para sa tinatawag natin na selebrasyon ng New Year. At sa ngayon nga, Chris, ay fully booked na ang ilang biyahe, partikular na ang papuntang Cagayan. Gayunman, ay may mga nakaantabay naman daw na extra bus unit para sa mga walk-in na pasahero. Lalo na't operational ang 130 na bus unit sa terminal na ito. Ang 42 sa mga ito ay may special permit para sa biyaheng holiday season. Chris, bago nga umalis itong mga bus, ay dumadaan ang lahat ng ito sa tinatawag nilang PDI o ang pre-departure inspection kung saan chinecheck ng maintenance team ang mga gulong, preno, ang level ng langis, maging yung mga ilaw, seatbelt at aircon para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga mananakay natin. Isa rin sa mga objective nila ay matiyak na komportableng uuwi ang mga pasahero natin ngayong araw. Bukas naman, Chris, inaasahan din nila ang pagdagsa ng 16,000 na bilang ng mga pasahero, kaya naman paalala o abiso ng mga terminal master na magtungo na sa mga sakayan ng maaga para hindi maaberya nitong dami at pila ng mga ilang pasahero na uuwi din sa kani-kanilang mga probinsya. Yan muna ang mga latest mula rito sa bus terminal ng Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Online selling ng paputok ikinababahala ng otoridad. Nagbabalik sa report, Sandy Salvacio. Pinaigting pa ng Dagupan City Police Office ang kanilang entrapment at buy-bust operation kontra iligal na paggawaan at bentahan ng mga paputok sa lungsod. Ikinababahala raw ng pulisya ang online selling ng mga paputok. Dahil dito, pinaigting pa ng DCPO ang kanilang intelligence network sa 31 barangay sa syudad. Gabi noong linggo nang masakote nila ang 2 katao na iligal na gumagawa at nagbebenta ng paputok sa barangay Poblacion Oeste. Edad 19 at 15 ang mga nahuli. Mga operatiba natin nakipag-transact sa social media and then nakipag-meet up sila. So, nag-buy-bust sila ng paputok. Kabilang sa mga nakumpiska sa operasyon ang 5 piraso ng plapla. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang 2 na wala pang pahayag. At dahil sa sunod-sunod na operasyon ng pulisya sa transaksyon ng mga iligal na paputok, ang ilang target lumipat na raw sa ibang bayan. Susundan din po namin yung mga lumipat na paggawa na yun para baka naman doon sa kabilang baryo ay bayan may sumabog pa. Araw-araw na rin nagsasagawa ng Oplan Bandilyo ang DCPO upang paalalahanan ang mga residente at matiyak ang kanilang kaligtasan hinggil sa paggamit ng paputok. Kasama yung mga barangay officials natin, tsaka tanods. Tapos pupuntahan nila yung mga dati nang mga alam nila na gumagawa na kung ay ikukan na itigil na yun mga yun. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Missing bride-to-be natagpuan sa Sison, Pangasinan. Fiancé nito, lubos ang kasiyahan.
Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Natagpuan na ang missing bride-to-be na si Shera Diwan. Nahanap si Diwan sa Sison, Pangasinan. Nakatakdasa ng ikasal si Diwan sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes noong December 14. Pero nawala si Diwan at huling nakita sa isang gasoline station sa North Fairview, Quezon City noong December 10. Sobrang saya po. Di lang halata sa mukha ko. Pagod siguro. Opo, pero sobrang saya po. Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera si Diwan. Pero sa kanyang kwento sa otoridad, sa kanyang fiancé at mga kaanak, December 10 na magtungo raw siya sa isang mall para bumili ng bridal shoes. Pero dahil wala raw ng kanyang gustong bridal shoes, ay pumunta sa ibang mall. Pagdating sa ibang mall, hindi na malinaw kung ano nangyari kay Diwan. Nagising at tagamali na lang daw siya isang madaling araw at nasa kalsada na siya sa bahagi ng Mangaldan, Pangasinan. Mula sa Mangaldan, naglakad-lakad siya hanggang makarating sa San Fabian, diretso sa Santo Tomas at Rosario, La Union hanggang makarating sa Sison, Pangasinan. Dito na raw niya nakita ang isang matandang lalaki na tila hawig ng kanyang ama, kaya nilapitan niya ito at humingi ng tulong mag-aalas 9 kahapon. So tumawag siya dun sa yung number niya na naiwan sa bahay. So una, hello lang siya ng hello. So sabi ko, parang boses ni Mahal to ah. Di biglang nag-cut yung line. Siguro hindi niya marinig kasi yung phone niya sira din yan. So ngayon ginawa ko, hiniram ko yung cellphone ng father ko, tinawagan ko siya. Yung tao po na hiningihan niya ng tulong is parang nahawig sa tatay namin, kaya parang gumaan yung gumaan yung pakiramdam niya nakausapin kasi sobrang mahihain siya. Nakisuyo siya dun sa lalaki na pwedeng makahingi ng tulong. Kaya nga hindi muna namin ino-open, ma'am, kasi hinihintay namin siya yung mag-open sa amin. Agad bumiyahe sa Sison, Pangasinan ang kanyang fiancé, kapatid at mga pulis ng QCPD. Nagsagawa ng backtracking sa mga lugar kung saan napunta si Diwan. Hindi pa malinaw kung paano siya napadpad sa Pangasinan. Patuloy itong iniimbestigahan ng otoridad. Ang mahalaga raw sa pamilya, natagpuan na si Shera. Inihatid ng Quezon City Police si Diwan sa kanyang bahay kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Sa panayam ng unang hirit, sinabi ng Quezon City Police na maayos ang kanyang pisikal na kondisyon. Tumanggi muna magpaunlak ng panayam ang mga magulang ni Diwan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga nakumpiskang boga, iligal na paputok, kabilang na ang illegal pipe, pinagsisira ng pulisya sa Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang report. Pinagsisira ang mga iligal na paputok at illegal pipes na nakumpiska ng pulisya sa iba't ibang operasyon sa Kalasyaw, Pangasinan. Humigit kumulang 2,000 illegal firecrackers ang sinira ng otoridad. Aabot din sa 100 na muffler ang sinira gamit ang payloader. Halos 800 piraso ng ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska at sinira ng Cagayan Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection. Karamihan sa mga ito ay boga, 5-star, assorted lucis, piccolo at plapla. Patuloy ang paalala ng otoridad na iwasan ang paggamit ng paputok sa pagsulubong ng bagong taon upang makaiwas sa anumang insidente. Nagsagawa rin ang Baguio City Police Office ng ceremonial distraction sa halos 5,700 na piraso ng nakumpiskang firecrackers at pyrotechnic devices. Bahagi ito ng pagpapatupad ng firecracker ban at awareness campaign para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa BCPO, aabot sa 35,160 pesos ang halaga ng mga sinirang iligal na paputok tulad ng boga, piccolo, 5-star at plapla. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng iligal na paputok ang sinira ng Police Regional Office 3. Niloblob ang mga ito sa tubig upang matiyak na hindi na magamit at maiwasan ang anumang aksidente. Kabilang sa mga sinira ang mga ipinagbabawal na paputok gaya ng 5-star, plapla, Special Assistant to the Governor, tuna, dart bomb, pop-pop at marami pang iba. Halos 70 piraso ng boga at iba't ibang klase ng ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska ng Cabanatuan City Police Station. Ilan sa mga nakumpiskang iligal na paputok ang plapla, super lolo at bawang. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, operasyon ng Katayan sa Mangaldan, Pangasinan magdamaga na simula ngayong araw hanggang sa bisperas ng bagong taon. Sundan sa report. Mula sa dating 2 hanggang 3 baboy na kinakatay kada araw, umakyat na sa 12 baboy ang kinatay ngayong araw ni Jonathan. Ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Marami na raw ang order ngayon ng karne ng baboy na panghanda sa medianoche. Mas marami mamaya. Ay kasi,
pang New Year. 20 baboy nakatakdang katayin ni Raymark mamayang gabi na ibebenta sa palengke bukas na bisperas ng bagong taon. May mga nakareserba pa sakaling magkulang ang supply. Kasi po parang besperas ng bagong taon. Kaya madami po ang katay. Mabenta. Opo. Kasi madami po kasi nga dayo. Simula mamayang gabi, magdamagan ang operasyon ng slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan. Magsisimula ang katayan alas 6 ng gabi at diretso na ito hanggang alas 11 bukas ng umaga. Posibleng ma-extend pa ang katayan kung may mga hahabol na magpakatay ng baboy. I think on the 23 and the 30th, mag-start sila ng 6 p.m. up to 10 a.m. From the regular hours, from 8 p.m. to 3 a.m. Ito na yung sa holiday season, mag-extend po sila. And it starts 6 p.m. extending up to 10 a.m. in the morning. Posible raw naaabot sa mahigit 200 baboy ang kakatayin para sa pagsalubong ng bagong taon. Wala namang nakikitang problema sa supply dahil maraming dumating na supply mula sa ibang probinsya. Wala rin halos paggalaw sa presyo ng karne ng baboy na naglalaro sa 350 hanggang 360 pesos kada kilo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nadagdagan ng 8 ang mga biktima ng paputok sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Sa datos ng Department of Health, 140 ang firework-related injuries mula December 21 hanggang kaninang alas 4 ng umaga. Batayan sa mahigit 6 na pong ospital na minomonitor ng DOH. Sabi ng DOH, halos 100 sa mga biktima ay 19 years old pababa. Karamihan sa kanila ay nasaktan sa 5-star, boga at iba pang uri ng paputok. Lasing na lalaki, puwersahang pinasok ang isang bahay at sinilaban ang sarili sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng pamilya Brokil nang may puwersahang pumasok sa loob ng kanilang bahay sa barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan, alas 5 ng madaling araw noong linggo. Nakarinig ang mag-asawa ng malakas na kalabog sa pinto ng kanilang bahay at nakita raw nila ang isang lalaki na nasa loob na ng kanilang kusina. Binuksan ko to, andito na siya. Pilit niyang papasok at hindi ko siya pinapasok, nilak ko na ito. Nahanap niya yung itak namin dyan ay. Kaya lumabas na kami, natakot kami. Kinausap daw nila ang lalaki na lumabas sa kanilang bahay pero hindi raw siya lumabas. At nang may nakitang gasolina, kinuha at ibinuhos sa katawan at sa loob ng bahay. Siyempre, nakakatakot ko yung mga anak ko, tulog pa sila. Rumisponde ang Mangaldan Police at mga kawani ng BFP. Tumagal ng halos 2 oras ang negosasyon pero hindi lumabas ng bahay ang lalaki. Sinira na ang grill sa silid ng bahay para mailabas ang mga bata sa loob. Makalipas ng ilang oras, biglang sinilaban ng lalaki ang kanyang sarili. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na 2 araw nang tuloy-tuloy sa pag-inom ng alak ang lalaki. Dinicide na po namin talaga na pasukin yung bahay with the help po ng ating Bureau of Fire Protection. Na in-spray po siya ng tubig at the same time po siya na-disorganize po siya din. At so far, kasi po nag-set na siya ng apoy ko din. Na-depress. Simula mo? Nung iniwan ng asawa niya. Yun na, nag-inom. Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang lalaki. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasawi ang 53 anyos na babae matapos mahulog ang minamanehong SUV sa 20 talampakang lalim na bangin sa bahagi ng Bontoc Mainit Provincial Road sa Sitio Arate, Barangay Ginaang, Bontoc Mountain Province. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng insidente kung saan dumiretso sa palayan ang nahulog na SUV. 5 iba pa nasakay ng SUV ang sugatan na agad dinala sa ospital ng mga rumespondeng otoridad. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Patuloy na ipinatutupad ang number coding scheme sa Baguio City kahit pa holiday season. Batay sa inilabas sa abiso ng Baguio City Public Information Office,
Ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang may numerong 1 and 2 ay coding sa Lunes, 3 and 4 sa Martes, 5 and 6 sa Miyerkules, 7 and 8 sa Huwebes at 9 and 0 tuwing Biyernes. Kung wala namang plaka, ibabase ang coding sa huling numero sa conduction sticker. Ibig sabihin, hindi papayagang makapasok ang mga coding na sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Central Business District ng lungsod mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi rin exempted ang mga turista. Samantala, Health Authority pinag-iingat ang publiko sa posibleng kaso ng Holiday Heart Syndrome o ang labis na pag-inom ng alak. Alamin sa report. Tuwing holiday season, hindi mawawala sa handaan ng lechong baboy. Ganon din ang iba't ibang masasarap na putahe at matatamis sa dessert. Tiyak mapapadami ang kain, lalo pat kasamang buong pamilya. Pero, paalala ng Health Authority, mag-ingat laban sa mga sakit na may kaugnayan sa Holiday Heart Syndrome gaya ng stroke. Ayon sa CHD Region 1, ang Holiday Heart Syndrome ay dulot ng labis na pag-inom ng alak, pagkain ng maalat o mamantikang pagkain na nagpapataas sa presyon na maaaring humantong sa arrhythmia o abnormal na heart rhythm ng isang tao. Drinks, so ang sinasabi po natin, iwasan po yung labis na pag-inom ng alak o binge drinking para hindi po natin ito makuha yung Holiday Heart Syndrome. Contributory factor din ng stress at kakulangan ng pahinga, lalo na sa mga senior citizens. Ay marami po talagang nagiinuman, kumakain po ng mga may pulutan, ng mga mamantika, fatigue, nagpupuyat po. So ito po yung tinatawag nating na Holiday Heart Syndrome po na nating alcohol-induced atrial fibrillation po. So very common po ito pag mga ganito pong holiday season po. Ang senior citizen na si Aling Demetria, limitado lang daw ang kinakain kahit Pasko. Nag-maintenance po ako Para hindi tumaas ang BP. Okay lang naman daw na i-enjoy ang mga pagkain ngayong holiday season, pero dapat in moderation para healthy pa rin sa salubungin ng bagong taon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa mga naghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon, magdala ng payong kung lalabas ng bahay dahil may tsansa ng ulan. Patuloy na makakaapekto ang amihan at easterlies. Ang dalawang weather systems ay magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Mountain Province, Apayao at Cagayan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kasing liwanag ng mga ibinebentang pailaw at paputok sa Bukawe, Bulacan ang bentahan doon sa dami ng mga mamimili ilang araw bago ang Salubong 2026. Narito ang report. Kumpulan na sa mga tindahan ang mga mamimili ng pailaw at paputok sa Barangay Turo, Bukawe, Bulacan. Ang ilan, dumayo pa mula sa malayong lugar tulad ng grupong ito na taga Las Piñas at ang budget sa paputok, 10,000 pesos. Naging tradisyon na siya na magkaroon ng pampaingay. Pag mas makulay yung buhay, mas masaya Medyo nagbaba. Na-try kasi namin before, hindi namin naubos yung paputok Tapos na yung alas 12, hindi pa ubos yung paputok. Puro pailaw, fountain at luces naman ang pinamili ng pamilyang ito na galing din sa Metro Manila. Nakaugalian every year. Para mas masaya mas marami hubang blessings kapag ganun yung ating. Sabi nila, di ba? So bakit hindi? Masaya naman ang mga nagtitinda. Ngayon po kasi mas papalapit yung New Year, mas dumarami po at mas dumadagsa yung mga tao. Minsan nga po pinaabot na po ng umaga talaga Papasok walang tuhulog dahil sa dagsa po ng tao. Todo bantay ang Bukawi PNP sa seguridad ng mga mamimili. Mahigpit din ang safety measure sa lugar.
may mga fire extinguisher. Hindi rin mawawala ang mga karatula ng no smoking, no testing. Sa mga ayaw naman magpaputok pero gusto mag-ingay, may mga nagbebenta rin ng torotot sa paligid na nasa 50 hanggang 150 pesos ang kada piraso. Sa bagong tala ng Department of Health, umabot na sa 112 ang firework-related injury sa bansa. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 2 araw bago ang salubong sa bagong taon, mabenta na ang torotot sa Lawag City. Karamihan sa mga bumibili ay mga bata. Mas gusto raw nila ang torotot na paingay dahil mas ligtas kumpara sa paputok. Nagkakalaga ng 80 hanggang 100 pesos ang pinakamalaking torotot depende sa disenyo. 3 for 100 pesos naman ang maliliit na torotot. Bantayog ni Gat Jose Rizal inalaya ng bulaklak kasabay ng paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng kanyang kamatayan. Naritong report. Nagsagawa ng wreath-laying ceremony sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Dagupan City Plaza kaninang umaga. Bahagi ito ng paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng kamatayan ng pambansang bayani. Sinariwa ang katapangan at pagiging simbolo ng determinasyon ni Rizal. Saan na raw ang kanyang pamana ng katapangan at karunungan ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Lingayen, Pangasinan ang paggunita ng ika-129 na anibersaryo ng kamatayan ni Gat Jose Rizal. Sinariwa ang buhay, kabayanihan at pamana ng pambansang bayani. Nagbigay pugay ang mga nakiisa sa programa sa mga naging sakripisyo ni Rizal na nagsisilbing inspirasyon ng bawat mamamayang Pilipino. Kaisa ang mga kabataan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa paggunita ng Rizal Day. Nag-alay rin ng bulaklak sa monumento ng pambansang bayani. Sariwa pa raw sa bawat puso ng Pilipino ang pagiging huwaran sa tapang at talino ni Gat Jose Rizal. Sana raw patuloy na isabuhay ng bawat isa ang kanyang pamana para sa bansa. CJ Torida, One North Central Luzon. Formal nang binuksan ang 3-story library building ng Dagupan City National High School. Ito raw ang kauna-unahang library structure sa Dagupan City Schools Division. Makikita sa modern library ang 2 audio-visual rooms, daang-daang mga bagong libro na mula sa donasyon ng LGU at sa ikatlong palapag naman naroon ang 25 laptop at Starbooks ng DOST na bahagi ng kanilang digital library. Naisakatuparan na proyekto sa tulong ng lokal na pamahalaan. Finally, may library na kami na malaking tulong talaga for our learners, mga estudyante namin to do whatever the library can provide for them. Mga ulap na mistulang waterfalls nagpamangha sa mga hiker sa Benguet. Silipin sa report. Ang mga nangangahas na akyatin ang tuktok ng Mount Pulag sa Benguet, ito ang pangarap na masaksihan. Pero ang mga hiker na tumuloy sa homestay ni Karen sa Benguet, hindi pa naman nagsimulang mag-hike, nabiyayaan na ng makapigil hiningang view. Sa kanila palang kasing tinutuluyan, ito na ang kanilang nasaksihan. Ang mga puting-puting ulap, mistulang mga alon na inaanod at dumadaloy sa mga bundok. Ang tawag daw rito, Cloud Waterfall. Ang namangha po kami kasi parang the day before, sobrang wala po talagang clearing, like very cloudy. Tapos kinabukasan po, nagulat po kami kasi sobrang ganda ng weather. Tapos yun po, may nakita po kaming sea of cloud. Ang Cloud Waterfall, nabidyuhan din daw ni Res. Ayon sa Pag-asa, ang Cloud Waterfall o Cloud Spillover ay nangyayari kapag ang hangin mula sa dagat o lowland ay tumama sa bundok. Ang resulta, umaangat ito at nabubuo ang ulap malapit sa tuktok ng bundok. Kapag narating naman nito ang peak, ang hangin dumadaloy pababa sa kabilang bahagi ng bundok. Kaya ang nabuong ulap, nag-spill over o mistulang isang waterfall na inaanod sa gilid ng bundok. Uri ng ulap na nandito ay stratocumulus cloud. Habang paakyat yung moisture galing sa malamig na temperatura sa lupa, nagkakaroon ng temperature inversion o yung bahagyang pagkatrap ng mga moisture na ito dahil may humaharang na mainit na temperatura. Maaari magdulot ito ng mga mahihinang pag-ulan. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, 2 days na lang, 2026 na. Sa
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.